Ito nga bang si Vic Manuel ay hindi ginagamit dahil ito ay ite-trade na? Yan ngayon ang tanong ng karamihan. Dahil usually ang nangyayari sa mga players na hindi ginagamit dahil ito ay ite-trade, iniiwasan na ma-injure. Kung inyong matatandaan, ganyan na nangyari kay Stanley Pringle nung nasa Global Port pa siya, kay Raymond Almasan nung nasa Rain or Shine, pati na rin itong si Jericho Cruz nung nasa NLEX. Mga players na sinabi ng management merong injury, pero eventually ang naging dahilan pala kaya hindi na ginagamit dahil iniiwasan nga nila na ito'y masaktan dahil ite-trade na. Yan ngayon ang tanong kasi ito si Vic Manuel dapat January pa nakapaglaro na para dito sa San Miguel Beer. Pero ano na ngayon, matatapos na Enero, hindi pa rin naglalaro si Vic Manuel. At ang sabi nga nila, baka ang dahilan dyan, iniiwasan ng SMB na ma-injury ito dahil ite-trade nila kaagad kapag mayroong pagkakataon. Baka pagkatapos ng conference na ito, ite-trade na itong si Vic Manuel. Ang tanong na lamang ay kung saan team ito mapupunta. Kasi syempre, ang titignan ngayon ng San Miguel Beer ay kung paano nila mapapalakas yung kanilang lineup. At of course, alam natin na ang SMB palagi naman yung nasa win now situation. Kaya hindi na natin nakapagtataka kung ito si Manuel ay aalisin na nila. Problema kasi dito kay Manuel, walang 3-point shot, palagi pang injury prone. Kaya ayan ang dahilan kung bakit ito ay malamang i-trade na ng San Miguel Beer. Kaya huwag na kayong magtaka kung ito si Vic Manuel, kahit sinabing Enero pa dapat naglaro ay hindi na naglalaro. Sa tingin ko malamang na dahilan dyan, ito ay pinapreserba ng San Miguel Beer para kung sakaling ituloy nga nila yung trade, ito ay wala ng injury. Dahil kung pagbabasihan natin yung mga aksyon ng mga dating PBA teams, usually ganyan ang nangyayari. Yung mga player na gustong i-trade ay iniiwasan nilang gamitin. So abangan na lang natin ang mangyayari sa SMB pagkatapos ng conference na to ay kung itong si Manuel ay nasa Northport na. Sinabi nitong si Benny Boatwright ng San Miguel Beer na open daw siya o payag na maglaro para dito sa Gilas, Pilipinas. Sinabi rin ni Boatwright na ito raw ay kinukonsidera niya na isang honor kung magre-represent siya dito sa ating bansa. Itong si Boatwright, of course, maganda nagiging performance sa San Miguel Beer at sabi nga nung iba, bagay yung laro ni Boatwright dito sa Gilas, Pilipinas dahil unang-unang matangkad ito, merong 3-point shot at pwede rin ito na maging post-up player. Pwede rin ito maging ka-alternate ni Justin Brownlee, sabi nga nung iba. Pero sa ngayon, sa tingin ko medyo maaga pa para maging isang naturalized player. Itong si Benny Boatwright. Unang-una ilang games pa lamang ang nalalaro nito para sa San Miguel Beer. Hindi pa natin alam kung ano magiging performance niya kontra sa Ginebra at kung makapapasok dito sa finals ang SMB at kung mapagkakampiyon ito ni Boatwright. Kasi kung ikukumpara natin itong si Justin Brownlee, napakaraming kampyonato na niyang ibinigay dito sa Barangay Ginebra at yun ang dahilan kung bakit siya ginawang naturalized player ng Gilas. Kasi ang tagal na dito ni Brownlee at marami nang napatunayan. Itong si Benny Boatwright, ilang games pa lamang, kaya siguro kinakailangan pa natin ng ilang conferences bago natin masabi kung magiging fit nga itong si Boatwright dito para sa Gilas, Pilipinas. Pero kung yung laro ni Boatwright ay maging consistent hanggang sa finals, for example, kung makapasok ang SMB, pwede siguro pag-isipan na ang Gilas yan. Dahil syempre si Brownlee hindi na rin naman bumabata at maganda kung meron ka-alternate itong si Brownlee dito sa Gilas, Pilipinas in case hindi available itong si Jordan Clarkson. At ito kasing si Boatwright, ang advantage nga niyan, bata pa. At syempre yung height niya na 6'10", makatutulong yan dito sa ating front court. Lalo na kapag ang kalaban natin ay mga matatangkad na teams sa international competition. At isang maganda, open si Boatwright. Itong TNT Tropang Giga ay patuloy yung pag-revamp o pagre-rebuild dito sa kanilang lineup. Katulad nung naibalita na itong si Jot Reyes, ang bagong coach nila, samantalang si Jojo Lastimosa ay nanatiling team manager at binigyan ng bagong kontrata. Sa ngayon, naghahanap sila ng mga bagong player na idadagdag. Sa tingin ng karamihan na isang pwedeng kunin, well actually marami dyan. Of course, una itong si Robert Bolick, pangalawa itong si Brandon Ganueles-Rosser, pangatlo yung first round pick ng Blackwater Bossing, at ang isa pa siguro ay itong si Christian David, yung power forward na itong Blackwater. Si Christian David, yung number 2 overall pick doon sa nakaraang draft. Nagpapakita na to ng flashes of brilliance, kumbaga. Medyo hindi pa siya consistent, pero sa ilalim ng isang mahusay na coach ay makikita natin na lumabas talaga yung laro nito. Sa tingin ng karamihan nito si David ay eventually mapupunta dito sa TNT Tropang Giga at magiging maganda
kung sila ang magka-alternative o magpalitan nitong si Calvin Oftana doon sa stretch 4 position nitong TNT tropa. So isipin nyo na lang, for example, kung nandito sa TNT itong si David plus nandun din itong si Calvin Oftana plus idadagdag pa natin itong si Brandon Ganuelas-Roser at si Robert Bolick. Parang yan ang tinitignan ng TNT na magiging future lineup nila. Ang tanong na lamang ay kung sino yung mga ipapalit. Hindi na ako magugulat kung itong si RR Pogol ma-trade din o kaya yung iba pa nilang players katulad ni Kib Montalvo, Ryan Reyes, si Kelly Williams at yung iba pa. Dahil sa ngayon ng TNT, actually yung buong MVP group tinitignan na yung posibilidad na baguhin o totally palitan yung kanilang mga lineup. Dahil syempre hindi maganda nangyari nitong Philippine Cup. Kahit sabihin pa natin na dahil yan sa maraming injury at mga sitwasyon o mga hindi magandang pangyayari sa mga import nila. Pero gusto ng MVP group na sa susunod na konferensya maging competitive na sila kontra dito sa SMC. Ito namang Meralco Bolts ay gustong magkaroon ng tinatawag na revamp pagkatapos malaglag dito sa playoffs kontra dito sa Phoenix Fuel Masters. So thanks na natin nakikita dyan. Pwede siguro o baka malamang susubukan na ulit itong Converge na makuha itong si Bong Quinto. Nakita natin na maganda nilaro ni Quinto dito sa playoffs. Partikular na yung unang panalo ng Meralco kontra dito sa Converge yung umabot ng triple overtime. At hindi naman maitatanggi o wala naman tumatanggi talaga na itong si Quinto ay tinatarget nitong si Coach Alden Ayo. Patagal na niyang gustong makuha to. At sa ngayon kasi, mukhang medyo nahirapan sila dati dahil dapat kasama itong si Kevin Alas doon sa trade. Pero dahil nga na-injure si Alas, hindi na natuloy. Sa ngayon, naghahanap ang Converge ng paraan para mabigyan ulit sila ng pagkakataon na makuha itong si Bong Quinto. Siguro dahil doon sa nilaro ni Quinto doon sa playoffs, baka lalong tumaas yung trade value nito. At hindi ito basta pakakawala ng Meralco Bolts. Ang tanong ngayon ay kung sino ang pwedeng i-offer ng Converge para dito kay Quinto. Ang isa nating nakikita siguro, yung pinakamalapit ang style ng laro dito kay Quinto ay itong si Alex Stockton. Ang tanong ngayon, ang Converge ba handang bitawan itong si Stockton para dito kay Bong Quinto? Alam natin ito si Stockton madalas siyang gamitin itong si Coach Alden Ayo dahil ito ay isang matikas na defender at isang two-way player para si Quinto rin. Sa ngayon, sa tingin ko magiging balance naman yung ganyang trade. Yun nga lang, baka maging hesitant yung dalawang koponan na bitawan yung mga nabanggit dahil party talaga sila ng rotation. Abangan na lang natin kung ano magiging desisyon dito. Importante sa tingin ko, itong Converge at Meralco. Gagawa ng hakbang yan para mapalakas yung kanilang koponan at masiguro na sila ay magiging mas competitive sa mga darating na konferensya. Shout out kay Joseph Pineda, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, Michael D, Romeo Conchada, kay Jonald Mariari, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Gerdy Baduria, Donald Santiago, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, kay Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, RJ Bueno at Dalina family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Kagawad Katsakino Dukusin at ang iba pa nating taga-subaybay.